Hello guys! Excited na ba tayo dahil paparating na ang bakasyon? Well, para smooth ang end of year, gawin na natin ang ating IPCRF supporting documents for teachers 1 to 3. At kahit hindi nga required ang portfolio, pinipili ko pa rin ang portfolio preparation dahil mas maayos ito at mas madaling sundan kumpara sa scattered na reports. Kaya naman, ready, set, go! At para mas maging madali sa inyo ang paggawa ng portfolio, may inihanda akong digital products na pwede ninyong ma-avail sa ating Teching Teacher Facebook page. Transact only on my page and sample product first tayo before payment. Ipapakita ko sa hulihan ng video na to ang laman ng ating PMES digital product and freebies. Ngayon ay nandito nga tayo sa page 12 ng PMES or Performance Management and Evaluation System Memorandum. Dito ay makikita natin ang matrix of documentation for proficient teachers or teachers 1 to 3. Makikita natin ang summary of MOVs na kailangan per objective. Sa taong ito, may 14 objectives sa Teacher 1 to 3 at nahahati ito sa mga 8 COI o Classroom Observable Objectives and 6 NCOI o ang mga Non-Classroom Observable Objectives. Automatic na ang mga COI objectives na makikita sa bahaging ito ay isa lang ang kailangang MOV, ang ating Classroom Observable Tool na siyang nakuha natin from Classroom Teaching Demonstration for this quarter. Nakalagay dito na 1 or 2 dahil pwedeng isa o dalawang beses tayong nagpa-observe depende sa ating naging choice sa 4th quarter teaching demonstration or CO. Kaya naman mag-focus tayo dito sa mga NCOI dahil komplikado ang mga ibang MOVs na nakalagay dito. Gayunpaman, makikita natin na mas magaan ang mga needed MOVs ngayon dahil kumpara last year na per quarter ang MOV, ngayon ay isa lang ang needed MOV per objective, pwera lang dito sa number 2 kung saan pwedeng dalawa yung CO lesson plans na ilalagay dito. Kung titingnan kasi natin sa next page, isa na lang talaga ang mga kakailanganin sa mga objectives na ito. Pero wait lang ha, isa lang yan, pero bigatin. Makikita ninyo mamaya. At para mas clear kung paano tayo makakuha ng perfect rating per NCOI objective, dumako tayo dito sa Annex A, PMES Tool for Teachers 1 to 3, or Proficient Teachers for School Year 2024-2025. Dito kasi ay makikita natin mismo ang mga MOVs, pati na ang mga performance indicators. Isa-isahin natin ang mga NCOI objectives starting from Objective 2. Ibibigay ko naman ang file na ito sa link na makikita ninyo sa description box at isasama ko na rin ang mismong IPCRF automated tool na ibinigay ng DepEd. Dito na tayo sa Objective 2. Para sa means of verification, kailangang magpasa ng kahit isa sa mga sumusunod na ginamit sa ating pagtuturo. Una, lesson plan o kaya naman ikalawa, activity sheet, pwede ring assessment materials at iba pa. Bukod sa pagpasa ng MOV, kinakailangang maglakip tayo ng annotation na naglalarawan kung paano ginamit ang research-based knowledge at principles sa pagtuturo. Dapat ay malinaw na ipaliwanag natin kung paano natin ginamit ang approach at paano ito nakaapekto o nakapagpaganda sa learning process. Paano makakakuha ng rating na 5? Upang makakuha ng pinakamataas na marka, kailangang integrated at strategic ang paggamit ng relevant at innovative research-based knowledge and principles na may malinaw na rational at reflection ng halaga nito sa pagtuturo at pagkatuto ng mga bata sa ibibigay ninyong annotation. Ibig sabihin, mula umpisa hanggang dulo ng iyong lesson, dapat ay makikita ang research-based technique na ginamit mo.
Mas mainam kung may sarili kang action research at iyong lesson plan sa pag-i-implement nito ang gagamitin mong MOV. Kung wala ka namang sariling research, okay lang yan. Siguraduhin lang na gumamit ng isang research-based technique na malinaw na reflected sa lesson procedure sa iyong lesson plan. Narito ang mga halimbawa ng ganitong approaches. Una, game-based learning. Ginamit sa paglikha ng interactive at engaging na mga laro upang mapadali ang pagkatuto ng mga mahihirap na konsepto. Halimbawa, sa pagtuturo ng fractions, gumamit ng fraction bingo upang mapataas ang participation ng mga mag-aaral. Ikalawa, inquiry-based learning. Hinihikayat dito ang mga estudyante na magtanong, magsaliksik at tuklasin ang konsepto sa halip na ibigay agad ang sagot. Halimbawa, sa pagtuturo ng science na moon phases sa grade 5, hinahayaan ang mga mag-aaral na obserbahan ang pagbabago ng hugis ng buwan gamit ang larawan o video at ang mga bata ay magtatala ng kanilang obserbasyon bago ipapaliwanag ang scientific concepts. Ikatlo, constructivist teaching. Pinaprioritize ang active learning sa pamamagitan ng hands-on activities at real-world applications. Halimbawa, sa grade 4 lesson tungkol sa anino at posisyon ng araw, pinapagawa ang mga estudyante ng shadow investigation gamit ang flashlight at iba't ibang angles. Ikaapat, differentiated instruction. Inaangkop ang paraan ng pagtuturo batay sa learning styles at needs ng bawat estudyante. Halimbawa, sa isang klase na may iba't ibang level ng kakayahan sa science, ginamit ang combination ng visuals, group experiments at guided discussions upang masigurong lahat ng estudyante ay nakakaintindi. O kaya naman, magbibigay ang guro ng group activity kung saan gagamitin ng mga bata ang kanilang multiple intelligences. Sumunod naman ay instruction-based learning. Gumamit ng structured na pagtuturo upang matiyak ang mastery ng concepts bago magbigay ng mas malalim na analysis. Halimbawa, sa pagtuturo ng water cycle, ipinapaliwanag muna ang detalye ng bawat yugto ng water cycle and then matapos matiyak na okay na sa mga bata ang proseso, isasagawa na ang interactive activity kung saan gagamitin nila ang kanilang natutunan upang makalikha ng model ng water cycle. Ngayon naman, paano tayo makakagawa ng epektibong annotation? Mahalaga na hindi lang basta ilagay ang lesson plan o activity sheet dito sa ating MOV, kundi kailangang magbigay ng specific, detailed at makahulugang annotation na nagpapaliwanag kung paano isinama ang research-based principles sa pagtuturo. Kailangang ding ipakita ang epekto nito sa pagtuturo ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, meron dapat itong outcome or nagkaroon ng improvement ang mga bata dahil sa ginamit mong teaching approach. Tandaan, kahit isa lang ang MOV na ipapasa, dapat ay sapat ang annotation upang maipakita kung paano na-integrate ang research-based approach sa buong lesson at ano ang naging epekto nito sa mga mag-aaral. Kung nais mong matuto pa tungkol sa paggawa ng annotation, meron kaming tutorial na makakatulong sa iyo. Narito ang halimbawa ng isang annotation para sa Objective 2. So ito po ay halimbawa ng isang annotation kapag ang lesson plan mo ay gumamit ng inquiry-based learning. Dito na tayo sa Objective 10. Para sa means of verification, kailangang magpasa ng kahit isa sa mga sumusunod. Proof of implementation of learning programs, proof of contextualization, localization, and indigenization of learning programs, proof of adaptation of learning programs, and action plan, activity proposal, activity matrix. At syempre, meron ka dapat annotation. Importanteng paalala, upang makakuha ng pinakamataas na rating or 5, kailangang magpasa ng Proof of Implementation of Learning Programs o ang MOV number 1.
tulad ng progress report or accomplishment report. Nangangahulugan ito na dapat may konkretong ebidensya na naipatupad at natapos ang programa at hindi lang ito naging planong gawain. Ano ang hinahanap ng rater? Dapat may maipakitang learning program na iyong isinagawa upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral lalo na sa kanilang areas of difficulty. Mga halimbawa ng learning programs or interventions. Remedial Reading Program para sa mga batang nahihirapan sa pagbasa. Halimbawa, isang 30-minute reading intervention tuwing hapon para sa struggling readers gamit ang phonics-based instruction at guided reading sessions. Remedial Math Program para sa mga batang nahihirapan sa computation at problem solving. Halimbawa, paggamit ng visual aids at manipulatives tulad ng base 10 blocks at number lines upang maipaliwanag ang basic operations. Remedial Science para sa mga mag-aaral na may kahirapan sa pag-unawa ng scientific concepts. Halimbawa, hands-on experiments upang ipakita ang states of matter sa halip na puro lecture lamang o kaya naman pagpapasagot sa karagdagang activity sheets tungkol sa lesson concepts. Pwede ring customized learning activities para sa at-risk learners. Mga aktibidad na inaangkop sa mga learning styles at pangangailangan ng mga nahihirapan sa klase. Halimbawa, peer tutoring strategy kung saan ang mga advanced learners ay tumutulong sa mga slow learners sa pamamagitan ng guided worksheets at interactive exercises. Pwede ring assistance para sa slow learners, pinaikling proyekto o aktibidad na nakaayon sa kanilang kakayahan. Halimbawa, sa halip na written test, ginamit ang picture-based assessments at oral questioning para sa mas epektibong pagsukat ng learning progress ng mga slow learners. Paano nga makakakuha ng rating na 5? Dapat may accomplishment report o progress report bilang proof of implementation ng learning program. Ang ating report ay dapat naglalaman ng detalye ng programa, mga estudyanteng sakop nito at naging epekto sa kanila. Nandito ang halimbawa ng annotation. Pwede nyo itong i-screenshot bilang basis sa paggawa. Dito na tayo sa Objective 11. Hinahanap sa objective na ito ang mga programa o aktibidad ng guro na hindi lamang sa loob ng silid-aralan na implementa, kundi kasali ang komunidad. Sa layuning ito, dapat maipakita ng guro ang kanyang pakikipagtulungan sa iba't ibang stakeholders para makabuo at makapag-implementa ng mga programa at proyektong nakakatulong sa mga mag-aaral pati na sa ibang community members. Isa lang din ang kailangan na maipasa sa objective na to. Pipili daw tayo sa mga nandito sa listahan. Pero wait lang, para makakuha ng 5 na rating, kailangan daw na collaborated with community stakeholders in the implementation, completion of a program, project, and/or activity that maintains learning environments responsive to community context as evidenced by MOV number 4. Ito po yung MOV4. Report on the implementation, completion of a program, project, and/or activity that maintains learning environments responsive to community context. So, kailangan din dito ng accomplishment report ng ating community program para makakuha ng 5 na rating. Dahil kung program, project, activity plan lang ang meron, 4 lang ang rating natin. Kung minutes of a consultative meeting ang meron, 3 lang po and less. Kaya kailangan meron tayong completion report ng ating community program para makakuha ng rating na 5. Halimbawa ng mga community programs ay literacy programs, halimbawa remedial reading na isinagawa sa tulong ng mga magulang or community volunteers. Brigada Eskwela, pakikipagtulungan sa komunidad para linisin at pagandahin ang silid-aralan. Community-based Disaster Preparedness Program, pagtuturo sa mga mag-aaral at magulang ng tamang paghahanda sa sakuna.
School Gardening Project. Pakikipagtulungan sa barangay upang magkaroon ng gulayan para sa feeding program. Health and Hygiene Campaign. Pakikipagtulungan sa health workers para sa malinis at ligtas na kapaligiran sa paaralan o kaya naman ay komunidad. Outreach Programs. Mga programang nagbibigay ng tulong sa mga mag-aaral tulad ng feeding programs, free tutorial sessions at medical missions. Clean-up drives. Pagsasagawa ng school clean-up drive, classroom sanitation o community-based environmental clean-up na may kaugnayan sa edukasyon ng mga bata. Donation drives. Pamamahagi ng school supplies, libro, hygiene kits o gadgets sa mga estudyanteng nangangailangan sa tulong ng community stakeholders. And others, basta may kaugnayan sa pagtugon sa pangangailangan ng learners mo at nakipag-connect ka sa community para ma-implement ito ay pasok po yan sa Objective 11. Pero para safe ka talaga lalo na kung istrikto ang rater mo, dapat ang community program ay nakaangkla sa learning competencies ng lesson mo like sa literacy programs talaga. Good news, hindi kailangang maglagay ng annotation para sa objective na ito. Ang mahalaga ay may ebidensya ng aktwal na pagpapatupad ng programa. Sa Objective 12 naman tayo. Sa objective na ito, inaasahang regular na sinusuri at ina-update ang ating teaching practices upang matiyak na ito ay sumusunod sa mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa ating propesyon. Kabilang dito ang pagsunod sa mga patakaran ng DepEd, pati na rin ang mga responsibilidad na nakasaad sa Code of Ethics for Professional Teachers. Paano makakuha ng rating na 5? Dapat malinaw na makikita sa MOV kung paano natin isinasabuhay ang Code of Ethics bilang guro. Ang MOV ay kailangang nagpapakita ng aktwal na pagsunod sa patakaran at pagbabago sa ating teaching practices batay sa mga ito. Ang pagpili ng MOV ay depende sa aktwal na ginawa mo, maaaring minutes of a meeting, teaching materials, o reflection notes. Nandito ang mga option para sa MOV at ilang halimbawa. Una, minutes, notes ng coaching, mentoring, or collegial discussions, kasama ang seminars at workshops. Ito yung mga talakayang tumatakbo sa Code of Ethics at iba pang regulasyon. Halimbawa ng mga topics sa LAC o kaya sa seminar ay Child Protection Policy, Inclusivity in Teaching, Ethical Grading and Assessment, Data Privacy Act, Professional Conduct of Teachers, at iba pa. Kasama rin dito ang seminar at workshops na ibinibigay ng mga private institutions and organizations na may kaugnayan sa teaching ethics at batas sa edukasyon. Sa mga collegial discussions na ito, kailangan nating magbigay ng annotation. Ikalawa, teaching materials, lesson plan, activity sheet, assessment materials at iba pa. Ito ang mga gamit sa pagtuturo na sumusunod sa mga alituntunin. Halimbawa, sa lesson plan, gumagamit ng differentiated instruction batay sa inclusive education policies. Activity sheet, nakabatay sa intellectual property laws, hindi kinopya ng walang pahintulot. Assessment materials, gumamit ng ethical grading system at formative assessment upang tiyakin ang patas na pag-unlad ng estudyante. Kailangan ding maghanda tayo ng annotation para sa ating teaching materials kung ito ang ating MOV. Ikatlo, reflection notes on coaching, mentoring, LAC sessions o seminar at workshops. Ito ay mga personal na pagninilay kung paano mo inaangkop ang Code of Ethics sa iyong pagtuturo batay sa inattendan mong activity. Halimbawa ng topics, paano ko naa-apply ang Code of Ethics sa aking pagtuturo? Ano ang natutunan ko sa LAC session tungkol sa Child Protection Policy? Paano ko isinasaalang-alang ang data privacy sa pangangasiwa ng student records? Ano ang naging epekto ng seminar sa aking pagtuturo?
At ito nga ay kailangan mong sagutin ang mga tanong na yan bilang reflection notes sa inattendan mong collegial discussion o seminar. Ang susi sa rating na 5 para sa Objective 12 ay ang malinaw na ebidensya ng pagsunod sa Code of Ethics for Professional Teachers at sa mga umiiral na legal bases at regulations sa DepEd. Objective 13. Ang layunin ng objective na ito ay ipakita kung paano naman isinasabuhay ang mga patakaran ng paaralan upang mapanatili ang maayos na relasyon sa mga mag-aaral, magulang at iba pang stakeholders tulad ng barangay, NGO at LGU. Para makakuha ng rating na 5, kailangan ng Accomplishment Report or Proof of Implementation bilang MOV. Dapat ay higit sa isang beses na aktibong nakilahok ka sa pagpapatupad ng school policies. Hindi sapat ang minutes o attendance lang. Dapat may ebidensya ng aktwal na pagpapatupad ng polisiya. Kaya naman nandito ang mga maaaring gamitin bilang MOV. Una, accomplishment report ng community project. Kung ginamit mo ang community project para sa Objective 11, maaari mo rin itong gamitin dito basta sure ka na may kaugnayan nito sa pagpapatupad ng school policies. Nandito ang mga halimbawa ng mga patakaran at kaugnay na community project. Clean Up Drive, kaugnay ng Environmental Awareness and Sustainability Policy. Feeding Program, kaugnay ng School Health and Nutrition Program. Anti-Bullying Seminar, kaugnay ng Child Protection Policy. Disaster Preparedness Drill, kaugnay ng Safety and Security Policy. Reading and Literacy Program, kaugnay ng Every Child a Reader Program o ECARP. At marami pang iba. Ang kailangan kasi dito ay community project na may nakaangklang school policy para magamit mo bilang MOV for Objective 13. Paano gawin ang accomplishment report? Ipapakita kung ano ang proyekto, sino ang lumahok at ano ang naging epekto nito. Idokumento ito gamit ang larawan, attendance at narrative report. Ikalawa, proof of implementation ng school policies sa loob ng silid-aralan. Ikalawa, proof of implementation ng school policies sa loob ng silid-aralan. Kung hindi ka nakilahok sa community projects, maaari kang gumamit ng patunay ng pagpapatupad ng school policies sa klase. Halimbawa, ng school policies na maaaring gamitin, Child Protection Policy, implementation ng anti-bullying rules sa classroom, attendance and behavior policy, strict monitoring ng tardiness at participation ng students, student progress monitoring policy, regular na feedback sa academic performance ng mga bata. Paano gawin ang proof of implementation? Gumamit ng classroom monitoring form, student records, or incident reports bilang ebidensya. Maaaring gumamit ng mga larawan o documentation na nagpapakita ng pagsunod mo sa school policies. Ikatlo, proof of implementation sa quarterly parent meetings or card day para sa mga advisors. Kung advisor ka, maaari mong gamitin ang mga quarterly meetings bilang MOV. Paano gawin ang proof of implementation? Gumamit ng minutes ng meeting, attendance sheet at mga larawan bilang patunay ng aktibong pagpapatupad ng school policy. Ipakita kung paano mo ipinatupad ang Student Progress Monitoring Policy o Behavior Management Policy sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Pwede kang gumawa ng accomplishment report mo bilang advisor sa bahaging ito. Meron tayong mga samples niyan sa ating digital product na pwede nyong ma-avail. Dito naman tayo sa Objective 14, ang panghuling objective. Para sa layuning ito, nais nilang makita kung paano mo ipinapakita ang dignidad ng pagtuturo bilang isang propesyon, partikular sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit, respeto at integridad.
Para makuha ang 5 na rating sa Objective 14, kailangang may patunay mula sa iba't ibang stakeholders, halimbawa punong guro, kapwa guro, magulang o estudyante, ikaw ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad ng pagtuturo. Nandito ang mga MOVs na pwede mong gamitin para makakuha ka ng rating na 5. Una, documented feedback mula sa superiors, colleagues o stakeholders. Halimbawa, liham ng punong guro o supervisor na nagpapatunay sa iyong profesionalismo at malasakit sa mga estudyante o kaya mababasa sa observation notes ng head o rater mo. Ikalawa, remarks mula sa PMCF o mid-year review form. Halimbawa, positibong komento sa iyong performance monitoring and coaching form na nagsasabing pinapakita mo ang respeto at malasakit sa iyong trabaho. Ikatlo, recognition mula sa paaralan o komunidad. Halimbawa, sertipiko ng pagpapahalaga mula sa paaralan bilang pagkilala sa iyong pagiging mabuting guro, pagiging mentor o pagiging role model. But wait, hindi dito nagtatapos ang hirap ng objective na ito. Dahil dito sa performance indicator, nakalagay na para 5 ka talaga sa objective na yan, dapat ay galing sa ibang paaralan o ibang stakeholders, pwedeng community or organization ang iyong MOV. Dahil kung school-based yan, 4 lamang ang magiging rating mo based dito sa performance indicator. Pero syempre, may tip ako dyan guys na alam kong karamihan sa atin ay mayroon nito. Isa ka ba sa mga naimbitahan sa mga programs and activities ng ibang school or kahit sa barangay or LGU? Pwedeng naging judge ka, speaker, facilitator, and others. Makakatulong ang binigay nilang certificate sa'yo sa objective na to. Nandito yan sa recognition from the school/school community about one's qualities. Hindi ba't nabibigyan tayo ng Certificate of Appreciation or Recognition sa mga ganyang activities? Pwede po ang mga yan, pero para sure na i-consider ng rater mo yan, dapat ay malinaw na ipinapakita sa certificate na ikaw ay nagpapakita ng malasakit at respeto sa iyong propesyon. Mas mainam kung ang activity na dinaluhan mo na nakatanggap ka ng certificate ay may kinalaman sa pagtuturo, pedagogical strategies, or professional development. Ito yung ikaw ay speaker sa ibinigay nilang topic. O kaya naman, ang role mo ay may kinalaman sa mentoring, guiding o pagpapakita ng pagiging role model bilang guro. Sa ganitong paraan, maire-reflect mo sa MOV mo ang hinahanap sa objective na upholding the dignity of teaching as a profession. Mayroon pa akong ibang halimbawa para rito. Una, Certificate of Recognition, Appreciation, or Participation. Naging judge, speaker, facilitator, or resource person sa isang seminar, training o contest na isinagawa sa ibang paaralan, barangay, LGU o organisasyon. Naimbitahan bilang guest speaker sa graduation, recognition day at iba pang event kung saan pinuri ang iyong pagiging inspirasyon sa iba. Nagbigay ng libreng training o workshop sa mga guro, mag-aaral o kabataan sa komunidad. Ikalawa, documented feedback mula sa ibang stakeholders. Halimbawa, sulat ng pasasalamat mula sa barangay, LGU o ibang paaralan na nagpapakita ng pagkilala sa iyong dedikasyon at malasakit bilang guro. Pwede ring email o message mula sa mga organizer ng event na nagpapasalamat sa iyong pagtuturo, mentorship o facilitation. Pwede ring testimonial mula sa mga estudyanteng natulungan mo sa isang outreach program o training. O hayan guys, at sana matapos ninyo ang inyong PMES supporting documents sa tulong ng video na to. Sa mga gustong mag-avail ng ating digital product for Teachers 123 PMES, just PM me sa ating FB page na Teching Teacher. Nandito ang mga pwede ninyong makuhang design and files kapag in-avail nyo po ito. Meron tayong 5 designs na pagpipilian.
Then ito naman ang laman ng ating PowerPoint portfolio template. Nandito naman ang mga kasamang files bilang freebies sa ating digital product. Meron tayong mga sample annotations and sample accomplishment reports. Makipag-transact lang po kayo sa akin sa ating Teching Teacher FB page at wala na pong ibang page ang channel na to kundi yon lamang po. And ma'am and sir, paki-like naman ang video na to, mag-comment sa ibaba kung may karagdagan kayong tips o katanungan. Mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe para updated ka sa mga bago nating uploads. Happy PMS Day from Teching Teacher! Paalam!